Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, isda, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay channel of blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a channel of blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga masugid naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa iba't ibang panig ng mundo, welcome po sa ating programang Channel of Blessing. Makasama natin muli ngayong gabi ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio and Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Virgie, at syempre gayon din sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging mga kababayan natin sa iba't ibang dako pa rin ng mundo na talagang walang sawang nanonood, sumusuporta sa iyong YouTube channel. At syempre sa ating panauhin ngayong gabi. Sister Virgie? Maraming salamat po, Ma'am Kathy. Kinagagalak po natin makasama ngayong gabi mula sa Navota City, si Miss Melvie Hana Ilustrissimo. Magandang gabi po, Ma'am Hana. Magandang gabi din po, Sir Virgie, Ma'am Cathy, at sa lahat po ng makikinig at nanonood sa ating programa ngayong gabi. Sir Virgie. Okay, maraming salamat po. Sa ating po mga taga-subaybay, kayo ay nakikinig sa himpilan ng Pinoy Stream Versatile Radio. Para po sa ating social media account, Bernadette Alob po ang ating YouTube channel. At syempre, maraming salamat po doon sa ating mga subscriber at nag-share ng ating mga lesson. Okay, Ma'am Kathy. Yes. Sa ating talakayan ngayong gabi, may hilig po ba kayo sa surprise? Surprise! Surprise! Mahilig naman. Kailan po kayo huling na-surprise? Nasa-surprise ba kayo sa ating mga guest? Surprise ba tayo? Surprise ako sa mga guest natin kasi iba-iba ang kwento ng buhay nila at iba-iba rin ang mga aral na dala-dala nila. Mm-hmm. Paano po, Ma'am Kathy, kung minsan kakatok sa'yo or ang surprise na dala ay problema? Hindi na ako nasosurpresa dyan. Para ako hindi naman public service ang forte ko, pero parang pakiramdam yata nila pagka pumunta sila sa akin, malulutas ang kanilang problema. Kaya sige, basta wag lang pera. Marami akong ibang bagay, pero wag lang pera dahil yan din ang problema ko. Sister Virgie. Okay. So, nais ko po lamang basahin ang talatang ito. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, kayon may hindi nangaghinagpies. Nangatitilihan, kayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Ayon po yan sa 2 Corinthians 4:8. Ano-ano ang mga sorpresa sa kabila ng kahirapan na dinaanan nitong ating bisita? Yan po ang ating alamin mula kay Ma'am Hana. Magandang gabi po muli, Ma'am Hana. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Okay. So, simulan po natin. Alamin natin ng konti yung kabataan ni Ma'am Hana. Okay, Ma'am Hana? Ako po'y panganay sa magkakapatid at sa aming magpipinsan. Pinanganak ako at lumaki sa Navota City. May payak lang din po pamumuhay at ordinaryong pagkabata po. Siguro dahil bilang panganay, nasanay ako at na-train na maging halimbawa kung ano man po ang aking gagawin ay susundan ng aking mga nakababatang kapatid at nakababatang pinsan. Sure, Virgie?
Okay. So, pwede mo bang ikwento sa amin ng konti yung mga training doon sa bahay, mula sa magulang nung ikaw ay Ah, bata pa? Mamana? Apo. Bilang bata na panganay, dahil ikaw yung ate ng lahat at babae, siguro typical na katulad sa Filipino family na kailangan matuto tayong maghugas, matuto tayong gumawa ng gawaing bahay, at maging halimbawa sa mga nakababata nating kapatid. Nung bata ako, sa murang edad, natuto akong magsumikap dahil nga ang aming pamilya ay isang ordinaryong Pilipinong pamilya. Pagising, mag-aalmusal ng sabay-sabay, Mhm. maghuhugas, magliligpit ng gamit, at natutunan po namin sa murang edad na kung isang bagay kami kailangan, dapat namin itong pagsumikapan. Mhm. Sure, Virgie? Okay. So, kung may nakikitaan ka bang hindi maganda, halimbawa, mga bisyo sa magulang Ah, bilang anak, ano yung respond mo dito, Mamana? ah, Bilang anak ng babae, ako ay namulat na ang aking nanay wala naman siyang bisyo, Ah, hindi naman nagmumura. Samantalang ang aking ama naman po ay meron kahit papaanong bisyo. Hindi naman po ganong kalala, pero kahit papaano siya ay umiinom at naninigarilyo. So, siguro hanggang elementary kami, ganun siya. Ang aming nagiging tanong doon, "Papa, bakit ganyan? Ba't may umiinom? Ba't naninigarilyo?" Kasi bilang bata sa eskuwelahan, tinuturuan kami ng hindi magandang halimbawa o hindi maganda na magkaroon ng isang bisyo bilang isang tao. So, dumating sa point na tinanong ko yung papa ko na bakit dumarating yung point na umiinom siya or naninigarilyo siya. Pinapaliwanag naman niya po sa amin na ang bisyong yun ay hindi maganda at yung ginagawa niya ay hindi magandang halimbawa po. Gustuhin man niya daw tanggalin yung bisyong yun, hindi niya magawa, pero unti-unti, nagawa naman niya po. Sure, Virgie? okay. So, medyo maganda yung training kahit na may nakitaan sa magulang na may bisyo si tatay, pero paglaki ko, hindi ko yan gagayahin. No? Yun ang maganda. Opo. Ngayon, medyo interesado ako dito no? Nung buhay college, no? Na masabi natin bakit ba may mga surprises ang Diyos ay yung mga professor na dati hindi natin ah, makita. Puro problema, puro reklamo. Pwede mo ba ikwento sa amin ng konti yung ikaw ay nag-aaral? Or balikan muna natin, ano? Paano mo nalaman na yung kurso mo ngayon, ito talaga yung kurso na gusto mo? Mamana. Ah, Siguro during high school days po, meron tinatawag na NCAI exam. Ayun po yung Mhm. National Career Entrance Exam po. So, Mhm. lahat ng high school student during their fourth year, magti-take po nun before they're entering their college. That time po, yung lumabas sa result ko, yung number one is social work, second yung business. So, dahil ako naman ay, yung bata kasi ako, iniisip ko, hindi ako academically na Aha. tawag dito, hindi ako ganun katalino. So, nag-aaral lang ako. Mag-aaral ako para matuto. Mag-aaral ako para malaman yung mga bagay na hindi ko alam. Pero yung sasabihin mong competitive enough na para magkaroon ng medal or ano, kumbaga bonus na lang sa akin yun. Pero hindi ayun yung main priority ko na nag-aaral ako. So, lumabas doon yung social work tsaka business. So, nung una, wala akong background talaga. Ano ba yung social work? Iniisip ko Mhm. katulad po ng typical na isang empleyado or government employee nagtatrabaho sa DSWD at namimigay ng sardinas or nagkakawang gawa po. Mhm. So, hindi ko tinake yung business noon kasi iniisip ko, Matt, though malaki yung perang kikitain mo, ang inisip ko talaga nun, hindi ako magaling sa math, hindi ako ganun Mhm. katalino. Kaya sabi ko, sige, mag-social work na lang tayo. Sabi ko, baka dito less yung problem, less yung math, tsaka Aha. less yung gagawin. So, ayun po, nag-take ako nung ah, entrance exam para po sa college. Supposedly sa PLM sana ako nun mag-i-enroll. Kaya lang po nagkaroon ng problema dahil nga kailangan nila is yung mga, kumbaga may bracket yung grade na pwedeng makapasok sa school na yun. So,
nakarating po ako ng UDM, Universidad de Manila. So that time, sabi ko, sige, ito na yung course na talagang ititake ko at gusto ko to. Pinanalangin ko nun sa Diyos na sana, ko, Lord, magta-take po ako ng exam, bigyan niyo po ako ng katalinuhan. Kung kalooban niyo na dito po ako mag-aral, ipasa niyo po ako at sana madali lang exam. So that time, ito, kinakabahan pa ako kasi wala talaga akong background. So, general knowledge po yung entrance exam at nakapasa naman po ako. Kaya lang po, may entrance interview. Tama. Interview, oral, parang oral exam siya. So, in-meet mo yung prof. Tatanungin ka niya, ano yung typical na alam mo bilang estudyante, bilang first year na papasok sa course ng social work. So, ako that time, hindi ko talaga alam na may board exam, hindi ko alam yung gagawin. Ang background ko lang talaga is DSWD at namimigay ng sardinas or pag may bagyo, may kalamidad, may taong nangangailangan ng tulong, bibigyan mo ng tulong. So, that time, ayun yung first time na na-meet ko yung professor ko, si Sir Joel D. Cam. So, siya yung nag-interview sa akin. Ano ba yung background ng social work? And doon, sinabi ko sa kanya yung sagot ko, sabi niya sa akin. Ang sagot ko nga nun, ayun po, na typical na government employee na tumutulong sa panahon ng kalamidad sa kapwa niya tao. Then, that time, diniscuss niya sa akin na, alam mo ba ang social work, 4-year course mong kukunin yan, at may board exam na tinatawag. Dahil sa 73 years of 1965, lahat ng social work na magpa-practice sa Pilipinas dapat ay registered at board passer. So, ayun po, na kumbaga, niya ako ng pahapyaw, tapos tinanong niya ako, gusto mo ba talaga mag-enroll? Sabi ko, yes po sir, sabi ko, kaya nga po ako dito. So that time, nung una ko siyang na-meet, medyo kinakabahan pa, kahit pa paano. Sure, Virgie? Okay. So, walang background, pero nagtuloy pa rin. Ano yung mga naging challenge dito sa'yo, lalo na dun sa sinasabi mong professor? Ano yung mga challenge or mga pang-discouragement ba? Discouragement na binibigay niya? Paano kayo challenge niya talaga, Mamana? Siguro, hindi siya yung typical na teacher na na-meet ko during my student life. Kasi ako bilang estudyante, nag-kinder ako sa isang Christian school. Lumipat ako by elementary sa public school. Bumalik sa Christian school ng high school. So, pagdating ng college, may mga kaibahan sa mga typical na estudyante ng college kasi sila, yung school na pinanggalingan nila, malalaki. So, sanay sila makipag-socialize. So, ako, syempre, bilang ganong estudyante na galing sa Christian school, so, kumbaga, meron akong selective na circle of friends, selective lang yung pakikitungo, tapos, Putol yata siya. lagi kang, bakit hindi, kumbaga the way ako nagsasalita, hindi katulad ng ibang estudyante. So, kumbaga, yung nakikita niyong weakness sa akin, ginamit niyo yun na pang-discourage against me na hindi ako academically nag-excel, hindi din ako competitive enough compared to my other classmates. Yung pag-discourage niya sa amin, kumbaga, lahat ng pwedeng masakit na salitang pwede niyong gamitin laban sa'yo, gagamitin niya. At yung tingin mong mahirap, ipapagawa niya sa'yo para ma-discourage ka. And then dumating dun sa punto na sasabihin niya sa'yo, ba't ka nag-i-stay sa course? Kumbaga, bakit ka nandito? Ano ba talaga yung dahilan? So, kami bilang estudyante, may iba-ibang dahilan po. So, parang makagraduate ka lang ba ng college, maka-earn ka ng degree, or talagang mahal mo po yung profession na yon, Sure, Virgie? Okay. So, nabanggit mo yung mga discouragement. Ano yung mga hindi mo maunawaan na pinagagawa sa inyo na talagang mahirap? Mamana? Siguro, nung second year kami, yung tinatawag nating immersion talaga, na parang dahil nga yung field ng social work, kasi may 7 field po yung social work sa
Pilipinas, hindi ko na po muna isa-isahin. Pero dun sa 7 ng social work, during early a second year, tinitrain na kami na mapunta doon sa ganong field. Para kung makagraduate ka man, ano man field yung puntahan mo, lahat na experience mo. Isa dun sa mga training ground na naranasan namin, yung pag-immerse sa buhay ng iba-ibang grupo or iba-ibang tao. Meron kaming time na nagkaroon kami ng observation sa mga prostitutes, sa mga drug addicts, sa mga mentally ill people, tapos sa iba-ibang field din po. Ang ginagawa po namin doon, nag-observe kami, then after observation, gagawan po namin ng case study na tinatawag. Kasi ang main ng social work is micro, meso, tsaka micro po. Ang tinatawag na micro, nagpo-focus siya sa individual, yung meso naman po sa group work na tinatawag, tapos yung macro is yung border na po na ng course po namin. Siguro doon sa mga challenges na na-meet namin during our college life po is yung talagang during that time, second year ka kasi estudyante, magtataka ka, bakit namin kinakailangan gawin? Parang nandun yung takot kasi bata pa kami noon. So parang 18 or 19 lang ako that age na parang kinakailangan namin pumunta dun sa ganitong area na mag-observe kami sa mga prostitute or sa person deprived with law, i-interviewin namin sila. Kumbaga nandun yung takot na baka pag may nangyari sa amin, sino yung mananagot. Pero during that time, dun sa pag-interview namin, nakakatuwa na na-meet namin sila, nalalaman namin yung ganung background nila. Noong una, hindi po siya madali kasi nakakakaba. Tapos yung pinaka-challenging siguro dun sa immersion nga po is yung nakikipamuhay ka sa mga indigenous people natin. At yung group na napunta po sa amin is yung mga dumagat po. Ito ay sa Puray, Rizal, Montalban po, na kung saan yung community po nila is hindi, kumbaga sa atin, dito sa Manila, hindi ganun ka-develop. Yung tubig natin dito lalabas sa gripo, sila talaga sa bukal doon mag-iigib. Ito yung nakitira kami ng parang almost 2 weeks po. Yung lugar na napuntahan namin, yung adopted family na nagpatuloy po sa amin, yung bahay nila, wala po talagang kuryente. As in, dun ko na-realize na pahalagahan yung bawat tubig. Sabi nga, hindi natin makikita yung worth ng isang bagay hanggat hindi tayo mismo yung naghihirap. So, doon ko nakita na tayo, privilege pa tayo na nandito tayo sa Metro Manila na pagkabukas natin ng tubig, andyan na yung tubig. Sila as in talagang mag-give kami dun sa bukal na lalakarin mo pa, kumbaga dito, ilang kanto yung layo, siguro mga 3 kanto po. So, hindi siya madali nung una, pero later on siguro na-realize ko yung pakipamuhay sa kanila. Pag naging kaisa ka doon sa buhay na meron sila, magiging madali. Kasi kung titignan mo yung sarili mo, outside doon sa group nila, mahirap po talaga. Pero kung kaisa ka doon sa kanila, nakikita mo kung paano sila mamuhay, kumain, mag-adapt doon sa environment na meron sila. Nakakatuwa po pala. Kasi tayo dito, hindi tayo mabubuhay ng walang cellphone, walang computer. Pero doon talaga walang kuryente, walang TV, may radyo, pero di battery po. Tsaka kung bubuksan man po yun, oras lang ng balita. Sa umaga or sa gabi, papakinggan lang yung balita, kung may bagyo, ano po ba lagay ng komunidad nila. Tapos, yung kapitbahay namin doon sa atin, actually bundok po siya. Isang bundok, tsaka isang ilog po yung layo. Pero bago marating yung community na yun, ilang ilog yung dapat mong tawirin, ilang bundok talaga yung dapat mong akyatin. At hindi lang siya yung typical na bundok po, as in liblib siya na walang katao-tao. Sure, Virgie? Okay. So, bukod pa dito, paano kayo challenge ng professor nyo na doon nawala yung takot mo? Yung sinasabi mong ihinagis ka. Saan ka hinagis? Okay, ganito kasi yun, before
before po kami mag-immerse, so siguro second year, first year, kinikilala kami bilang estudyante. Tinatanong ano yung Aha. kinakatakutan mo, or kahit hindi mo sabihin, ma-observe kung saan ka takot. Takot ka ba sa dilim? Takot ka ba sa tubig? Ako kasi talaga, simula pagkabata, takot ako sa tubig. Hindi yun takot na maligo ka. Takot ako pag sa swimming Malunod. pool, sumasayat pa ako. So that time, so ayun yung kasi hindi naman ako takot sa dilim, hindi ako takot sa lamok, sa daga, or sa palaka. Pero ayun nga, takot ako pag sa tubig na feeling ko, ayun yung ikamamatay ko. So eto, lahat kami merong tinatawag ng face your fear factor. Kung yung isa sa amin takot sa palaka, ang gagawin, hahawakan mo yung palaka. Kung lahat Aha. kayo meron takot sa inyo sa dilim, yung group, papakawalan kayo sa dilim, bahala kayo makarating doon sa paroroonan nyo, sa pinanggalingan nyo. Kumbaga, hanapin yung way doon kung saan kayo nanggaling. Plus, ito na yung biggest challenge na akala ko hindi ako makakauwi ng buhay. Galing dun sa community ng Dumagat. Kasi merong falls, siguro mga 20 feet po yung taas niya. Bawat isa sa amin tatalon sa baba. May dalawang classmate lang kami na nandun sa baba, nag-aabang para kami ay saluhin. So, as in, walang life vest, walang during that time, parang sabi ko, Lord, ba't ba ako napasubo dito? Pwede po bang umatras? Ayoko, alphabetical yung pagtalon. So, apelido ko letter I. So, medyo nasa gitna. Nakikiusap ako, nasabi ko, Sir, pwede po ba? Huli na lang po ako. Talagang nagmamakaawa ko nung sabi niya. Pero nandun yung, nakakatuwa kasi nandun yung pag-i-encourage niya na, wala ka bang tiwala sa akin? Kumbaga, tingin mo ba, hindi ka Pababayaan. makakaahon yan? Talagang sinabi ko, paano po yung bangkay ko? Kasi magi-Christmas that time. So, ay iniisip ko, sabi ko, hindi na ako mabubuhay. So, wala eh. Pero, ang iniisip ko naman nun, pag ako'y namatay sa langit, ako pupunta, sige, go, tumalon po ako. So, may dalawang classmate lang kaming nag-aabang sa baba. Ang problema, ang tagal kong lumutang kasi sabi ko, parang hindi sumasayad yung paa ko kasi nga may ganun po akong pagtingin na dapat sumayad yung paa ko sa baba. Lutan ko, false pala talaga siya. Then, doon ko nakita na, kung tingala ako, maliwanag. Sabi ko, ito na po ba yung liwanag? Tapos, nagulat na lang ako. May classmate akong sumisid, babae siya. Kinuha niya ako. Sabi niya, ano ka ba? Nag-aalala na kami lahat. Ang tagal mong lumutang. Sabi niya gano'n. Akala daw nila, mamamatay na ako. So, sabi ko, hindi naman. So, meron akong agam-agam nun sa sarili ko na sabi ko, ba't ba ako napasubo sa ganitong kurso? Sabi ko nun, hindi ko maintindihan yung ginagawa namin. Ang daming hirap. Ba't kinakailangan mong umakyat ng bundok? Bakit may ganong program? Bakit kailangan mo pangharapin yung takot mo? Pwede naman na mabuhay. Pwede ka naman magtrabaho na nandun yung takot mo. Parang ako that time, hindi ko iniisip ko ano purpose nun. Ang iniisip ko, nagko-question ako, bakit po may ganong problema, may ganong dapat gawin. Sure, Virgie? Ngayon, nalagpasan mo lahat yon at ngayon buhay ka pa, hindi ka nalunod. So ano yung mga sinasabi nating surprise reason? Ano yung mga ilang dahilan na meron palang surprise sa training na ito, sa hirap na dinaanan mo? Okay, Mama na? Iba-iba sa bawat pagsubok that time. Noon, hindi ko naiintindihan. Laging may question. God, why ganito? Why ganyan? Bakit kinakailangan lumayo ako sa pamilya ko? Sabi ko naman, pag nagtrabaho naman ako, dito lang naman ako sa Pilipinas, hindi ako mag-OFW. Bakit may ganong practice? Bakit hindi na lang pwede sa libro na lang? Kumbaga, katulad ng ibang course, sabi ko ganun. Sabi ko, hindi nga ako nag-teacher nun or nag-business kasi ayoko nang matrabaho. Pero nung nag-social work ako, ang dami-daming trabaho, ang daming papers, ang dami mong kinakailangan interviewin na patient, na kliyente. Lagi akong may tanong. Pero kahit may tanong, nag-go pa din ako kasi nagtitiwala ako nun na may plano yun. Just doon ko na-realize na problems comes with different opportunity and promises. Doon sa mga panahon na yun na hindi ko nauunawaan, marami pala siyang gusto sa akin ituro yung Diyos.
nagpo-produce siya ng independent para sa akin na that time, nagiging training ground ko pala siya para ngayon sa future na meron ako. Siguro nga na-realize ko kung hindi ko siya pinush, kung nung bata pa lang ako, na-discourage na ako, parang ano nangyari siguro sa akin na during that time, kung titignan ko lang siya na problems, hindi ko titignan yung reason, wala pong mangyari. Pero sabi nyo nga po, problems come with different reason. It create opportunity for me to grow spiritually. Hindi nga lang physically ako nag-grow, pero mentally, spiritually, naging malaking opportunity siya sa akin para matuto sa mga bagay-bagay na kung yung lesson lang na kailangan kong matutunan ay nasa apat na sulok ng classroom, hindi ko siya matututunan doon lang. Kundi kailangan ko po talaga experience na yun. Then, those problems produce dependency to God. Kasi during that time, wala yung family ko, wala akong ibang taong kakapitan kung hindi si God. Then, yung problems that time for me na hindi ko nakita na preparation pala yun ng Diyos para sa ministry na hinahanda niya para sa akin. So that time, ano bang alam ko? Kumbaga, parang noon, kung nabubuhay lang ako as a teenager that time, na gagawin ko lang kung ano yung gusto ko. Pero, hindi ko alam na meron siyang binibigay sa akin na problema, pagsubok, na gagamitin niya po para sa akin ngayon. Kasi that time, kung hindi ko na-conquer yung fear ko, kung hindi ako natutong makipag-socialite sa mga tao, makipag-usap, makipamuhay sa kanila, hindi ako magkakaroon ng empathy tsaka sympathy dun sa sitwasyon na meron yung isang tao ngayon sa profession ko po. Okay. Sir Virgie. Okay. So, Ma'am Cathy, Oo. Yes. kaya yan tanong. Kasi syempre alam mo yung typical na estudyante, bata, fresh graduate, 'di ba? Fresh graduate ng high school that time. Inabutan mo ba yung senior high school? Hindi, no? Hindi na po. Hindi na. Hindi na, no? Kasi mukha ka pa rin bata. Sabi nga po nila, parang alam daw akong, nung nakaraan, naalala ko po kasi isa kong pasyente, sinabihan ako, sabi niya, Mami ko po ba si Ma'am Hans? Yes po, sabi niya. But parang ang bata niyo pa po. Parang intusan lang daw kami ng nanay namin. Nitusan ka lang bumili ng suka. Apo. Hindi ko alam kung maganda ba siya, kung ano ba ibig sabihin na Flattering ba? O ano? Stick na lang nasa advantage. Opo. Flattering yun. Kaya dapat matuwa ka. Ibig sabihin, good looking at saka bata kang tignan. Dahil palangiti ka siguro. But anyway, maganda yon at least parang tama ka dun sa sinabi mo, training ground, 'di ba? Pero dumating ba sa isip mo na bakit ba may mahirap, may mayaman? Bakit hindi pantay-pantay ang tao? Dumating ka ba sa ganung punto? Nung nakikita mo na kasi siyempre nag-i-immerse ka na sa mga dumagat. Nakikita mo yung hirap ng buhay nila. Sabi mo kanina, doon mo na-realize na pahalagahan kung ano yung meron ka. Kasi kung yung ibang tao, walang kuryente, mahirap ang tubig, at maraming mga wala sila na meron ka. Na dati-rati hindi mo na-appreciate na parang pakiramdam mo kulang pa, 'di ba? Pero sila, sa simpleng bagay, masaya na sila, di ba? Pero dumating ka ba dun sa panahon na inisip mo, bakit ba hindi pare-parehas? Bakit ba may mahirap, may mayaman? Ba't hindi pare-parehas ang tao? Ba't hindi ba pwedeng lahat na lang masaya, lahat na lang hindi naghihirap? Dumating ka ba sa panahon na yun? Yes po, dumating ako sa ganung panahon na nagko-question ako, lalo na po, naalala ko lang po, nung nagkaroon kami ng, kumbaga may subject kami in social reality. So, in realidad, kumbaga yung mga social issue, tinatalakay po namin. Then, one time, meron instances na kakain kami ng pagpag. Bibili ka ng pagpag. Yung pagpag po ay yung tinatawag na pagkain na yung sa mga fast food chain. Actually, sa Payatas meron nun. Yes. Sa Payatas, tsaka sa May Parola, meron po. So, yung iba nating kababayan, bumibili po sila nun. Sa halagang 20 pesos, meron ka na mabibiling
stuck nun. Doon ko na-realize na kumbaga minsan tayo, nagrereklamo pa tayo sa pagkain na meron tayo eh. Sila, kumbaga wala silang choice. Ayun na lang yung tanging afford nila that time para kumain. Mabuhay. So that time, nagko-question na ako, bakit may ganun? Kumbaga, bakit hindi na lang ibigay ng gobyerno? Maraming pagkain na nasasayang. Bakit hindi na lang sila bigyan? So that time, nagko-question na ako. So akala ko, that time, mahirap lang yung may problema. Pero hindi po pala. Kasi, as the years pass po, bilang estudyante, na na-expose na kami sa iba-ibang tao, iba-ibang sector, iba-ibang field ng social work, dun ko nakita na hindi lang po mahirap ang may problema. Hindi lang po mahirap ang nakakaranas ng hirap, kundi mayaman din po. Or yung mga middle class na tinatawag. Dun ko na-realize na bawat tao po, may iba-iba tayong problema. Hindi man tayo pareho ng sitwasyon na kinakaharap ngayon, hindi tayo pareho mahirap, doesn't mean na yung mayaman, wala silang problema. Doon ko din po na-realize na, nung una nagko-question ako, katulad nga po ang tanong niyo, Miss Cathy, bakit hindi na lang pantay-pantay? Doon ko na-realize na, ginawa talaga siya ng Diyos na hindi talaga pantay-pantay. Kasi, dun sa mga problema na meron tayo, pwede siya mag-create ng opportunity para ma-discover natin yung gusto ng Diyos na iparealize sa atin. Kung pantay-pantay tayo, lahat tayo isa ng problema. Kung lahat walang tubig. Kung ganun yung mundo, parang ang lungkot. Dun ko na-appreciate yung diversity ng mundo na meron tayo. Kumbaga sa sistema na meron po tayo, doon ko na-realize na may purpose bakit may mahirap, may mayaman, may nakapag-aral, meron din pong hindi. Pero hindi dapat lahat natitigil na dahil mahirap ka lang. Dahil wala kang edukasyon, dapat wala ka lang edukasyon. Doon ko na-realize na dapat may stepping stone na ginagawa ang bawat isa sa atin kasi pwede yung ginagawa ko maging benefit po ng iilan. Hindi man po para sa lahat, pero para po makatulong sa iilan nating kababayan. Miss Cathy. Thank you. Well said. Parang kamay lang yan eh, di ba? Yung kamay natin, pantay-pantay yan eh. Wala na. Anong function yan? Isa na lang ang function niya. Pero bakit hindi pantay-pantay ang kamay natin? Kasi may kanya-kanya silang trabaho. Merong taga-turo, merong palasinsingan, di ba? So, makikita natin na kung gaano kagaling yung Diyos kung paano nilikha niya yung tao. At kung paano yung mga sitwasyon sa buhay natin, hindi lang basta moral lesson, kundi paghahanda, katulad ng sinabi mo kanina, paghahanda para sa mga pagkakataon na ikaw naman ang nahaharap sa ganung sitwasyon. Diba? Thank you, at Sister Virgie. Okay. So maraming dala pala itong problema, Ma'am Cathy. Ngayon na natin na maraming mga tao ayaw ng problema, Ma'am. Oo nga. Kahit naman tayo. Kahit tayo ayaw natin ng problema, pero dito makikita natin sa likod pala ng mga problema na yan ay maraming surprise. Mga surprise sa Diyos. Madalas nagko-question tayo. Kahit sa panahon natin ngayon, punong-puno tayo ng problema. Mayaman, mahirap, tinatamaan ng problema. Pero nagtatanong tayo, bakit hindi pa ito tapos? Bakit hinahayaan pa ito ng Diyos? Kasi pagkatapos nito, marami palang surprise. Hindi ipapaliwanag sa atin ng Diyos ngayon pa lang, na pagkatapos nito, ganito mangyari, Hindi eh. Parang kagaya, kung sasabihin agad ng Diyos sa atin na itong problema na to, ito yung kahinatan, baka marami sa atin ang feeling na lang. Diba? Ayoko na, hindi na. At yun nga yung sinasabi natin na magaling yung pagkakagawa sa atin. Kasi nga, di ba, we are created in the image and likeness of God. At tayo, ang katangian ng isang tao ay yung creativity. At yung pagmamahal, kanina binanggit mo yung empathy, di ba? Kasi kung hindi mo naramdaman, nakita, hindi ka na-immerse sa isang lugar na hindi
kumbaga bago talaga totally sa'yo. Isang buhay na, sabi mo nga kanina, nagkaroon ka ng engagement with the prostitutes, sa mga nakakulong, diba? At pati dun sa mga communities na talagang mahirap. Kumbaga kung hindi mo 'yun naranasan, hindi mo mararamdaman yung pagiging tao mo. Hindi lulutang sa yung pagmamalasakit, yung pagmamahal, at kung paano yung problemang 'yon dumadaloy sa kaisipan mo kung paano mong masusolusyonan yung mga problema at paano ka makakatulong, 'di ba? So it's a very good combination. Kaya kita mo kung paanong iba talaga yung Diyos kung paano siya kumilos at paano tayo kanyang inilikha. Sister Virgie. Yes, ma'am. Dagdag ko lang po doon, lalo ko nakita tuloy yung kamay ng Diyos. Yes. Hindi man natin siya nakikita kung paano niya inaabot yung bawat tao na may mga pangailangan. Pero tinitrain niya tayo, bawat tao, at mismo rin ng tao ang gagamitin niya para abutin yung kapwa-tao. Correct. So kung hindi po natin maunawaan yon, wala tayong gagawin kundi magreklamo. Pero surprise pala ito at marami pala tayong tunituro ang Diyos. Ngayon, balikan natin si Mama na maikling testimony lang kung paano siya nakakilala sa Diyos. Mama na? As early as kinder po kasi, na-expose na ako sa salita ng Diyos. Pero syempre sa murang edad, hindi ko pa na kung ano ba yung salvation. Pero doon ko na-realize na dahil sa murang edad, natataniman ka ng salita ng Diyos, as the year pass, lumalago yung salita ng Diyos sa puso ko. Then dumating yung time na high school po ako, na na-realize ko na pag namatay talaga ako, hindi ako sa langit pupunta. Nung bata ako, takot na takot ako sa impyerno. Ayoko na pag namatay ako, hindi ako ready na sasabihin ko sa Diyos, teka lang po, huwag niyo po muna akong kunin, hindi pa ako handa. And then after nung preaching na yon, lumapit ako nun sa pastor namin, sinabi ko, Pastor, hindi pa po ako sigurado pag namatay ako, saan po ako pupunta. Gusto ko po makasigurado na pag namatay po ako, sa langit po ako pupunta at hindi ko pagsisisihan na tinanggap po siya sa puso ko. So, doon, tinanggap ko nagsisay ko ng kasalanan ko bilang tao, tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas at doon ko na pagtanto na pag ako po talaga ay namatay, sa langit na po ako pupunta. Doon ako nagkaroon ng assurance na pag namatay ako, hindi na ako sa impyerno pupunta. Kasi nung bata, parang natatakot ka lang eh. Kinukwento ng teacher mo sa Sunday school na pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Pag hindi mo tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. So, kumbaga, bata pa lang, iisip ko na, ayokong pag namatay ako, ganun. Laging ganun lang sinasabi ko sa sarili ko. Pero, during the preaching after ng preaching, tatanungin ka, ikaw, bilang isang tao, alam mo ba saan ka pupunta? So, hindi ko masagot yun. Then, dumating yung time na sinabi ko na, handa na akong isuko yung buhay ko, para baguhin niya, handa na akong pagsisihan lahat ng kasalanan ko, para pag namatay po ako, sigurado po ako sa nakapupunta at handa na akong gamitin, ipagamit sa Diyos yung buhay ko para sa kung ano ba yung plano niya po. Okay. So, tiyak mo na pagka inihagis ka ulit sa tubig, hindi ka na umahon, alam mo ko, pag namatay ako, pupunta ako sa langit, yung kaluluwa ko pupunta sa langit. Okay. Huling salita, Ma'am Hana, dun sa ano ngayon ang may salamat mo o sino ang bibigyan mo ng parangalo pa sa salamat dahil dito sa mga surprises na ito, Ma'am Hana? Una, nagpapasalamat ako dun syempre sa Diyos na may mga tao siyang pinakilala sa akin na para ma-appreciate yung buhay na meron tayo. Kumbaga, kung typical na lalaki ka lang sa Manila kasi hindi naman po ako lumaki sa probinsya. Dito talaga sa Navotas ako lumaki na kung hindi ko na-experience yung mga ganong pangyayari sa buhay ko,
yung ganong problema, hindi ko ma-appreciate yung buhay na meron ako. Hindi ko makikita na yung buhay, hindi lang siya nasusukat sa material things. Beyond material things, meron pa tayong dapat ipagsalamat. Then yung mga taong namimit natin, we did not meet them for an accident. We meet them for a purpose. So, siguro isa sa pinagpapasalamat ko sa buhay niya is si Mr. Joel Dicam. So, professor ko siya. Naging boss ko siya nun sa DSWD. Nung estudyante ko, lagi kong tinatanong sa kanya. Sabi ko, parang isip ko, ano ba to? Laging mahirap yung pinapagawa. Laging pandi-discourage. Never talaga ako nakarinig sa kanya ng encouragement. Natin magkikita kami, lagi niya sinasabi na, bakit ka pa nandito? Bakit pa kayo nandito? Lagi niya sinasabi, o di ba tamad kayong magbasa kasi may mga instances na yung class namin nagiging crammers, kumbaga nagka-cramming kami na kaya lang kami magre-review kasi magte-test, kaya lang kami mag-aaral, kaya lang namin babasahin yung lecture kasi may discussion mamayang gabi. Pero afterwards, years later, doon namin na-realize na lahat ng pinapagawa niya is training ground sa amin para sa future, para pag kami ay naging hindi na estudyante, nagtatrabaho na, kaya namin tumayo sa sariling paa namin. Hindi kami nabubuhay doon academically lang, kung hindi, kaya namin mag-function as a social worker. Kasi we connect person in environment. Nagpapasalamat ako kasi that time tinignan ko siya na parang, ay, ang hirap niyang professor. Pero afterwards, sinuruan ng Diyos yung puso ko na appreciation sa lahat ng ginagawa niya. At laking pagpapasalamat ko po na naging bahagi ko ng buhay niya at naging bahagi siya ng buhay ko. Kung dahil sa kanya, naging assertive ako sa mga bagay-bagay, yung mga dating gift ko na hindi ko alam na meron pala ako, kaya palang mapalabas. Sometimes yung mga negative things, kung titignan lang natin sila as negative things, yung mga word na nakaka-discourage sa atin, kung titignan lang natin sila as discouragement, walang mangyayari. Pero tayo, bilang individual, bilang tao na nakakarinig nun, pwede nating i-turn yung mga discouragement na binibigay sa atin ng kapwa nating tao o ng mga tao ng kapaligid sa atin as power. Pwedeng sinasabi nila, mahina ka, pero pwede mong ipakita sa kanila na malakas ka. Mahina ka na tinitignan nila, pero ikaw, nasa sa'yo yun bilang tao kung paano mo ipapresent yung sarili mo. Kung lahat ng kahinaan natin, titignan lang natin is kahinaan, wala po talaga mangyari. Pero katulad nga ng tinalakay po natin kanina, sa bawat problema, may gift, may opportunity na binibigay sa atin si God, may present. Hindi man po natin nakikita ngayon, kino-question man po natin ngayon, darating yung panahon na marirealize natin at makikita natin kung ano po ba yung purpose ng isang bagay na yun. Kasi, katulad nga po sabi niyo kanina, Teacher Virgie, kung umpisa pa lang, binigay niya na sa atin, pinakita niya na sa atin, hindi na tayo matututo, hindi na natin ma-adapt kung ano yung lesson na gusto niyang ituro para sa atin at para sa sarili natin. Hindi na tayo mag-grow. Ako, nakita ko yung mga problems na yun, hindi lang siya binigay sa akin bilang problema ko, kung hindi binigay siya sa akin bilang training ground para paano ko magkakaroon ng testimony sa kapwa-tao ko at sa mga magiging kliyente ko sa future. Hindi man madali yung past, hindi din madali yung problem, pero bawat problem, nagiging opportunity siya para sa akin. Sir Virgie. Okay. Balik tayo kay Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, meron pa kayong katanungan? So far wala, pero I'm sure natutuwa ang kanyang professor dahil nakita niya yung gusto niya mangyari. Kumbaga parang kung ako yung professor na nakikita kita ngayon, sa totoo lang, matutuwa ako dahil yung vision ko na yung dedikasyon sa iyo bilang isang social worker na na-inject niya sa kanya yon nang hindi mo nararamdaman. Kumbaga yung commitment, kasi pinakamahirap sa lahat is yung commitment at yung devotion mo. Kung ano man yung iyong
trabaho. Lalo na ang pagiging social worker kasi direkta sa tao yan eh. At yung trabahong yan ay hindi madali. Kumbaga sa kung ang nurse, naiinis sila pagka, syempre, may mga makukulit na pasyente, may mga matitigas ang ulo. Ito hindi samut-sari kasi ang nakakasalamuha mo. Mas lalong mahirap na, lalo na yung mga lugar na kakaiba, di ba? Sabi mo nga kanina meron kang pang napuntahan na parang, yung mga makakaliwa, di ba? Na alam mo, delikado. Pero bakit tumuloy ka? Bakit lakas loob? Kasi baon mo yung dedikasyon, yung commitment mo na tapusin mo yung assignment, yung immersion mo. At nakita mo kung ano ang mukha ng lipunan. At yun ang pinakamaganda sa lahat. At sa katulad ng sinabi mo, yung lahat ng dinaanan mo is naging opportunity sa'yo. Naging maliwanag sa'yo kung ano yung totoong, kung ano yung buhay na dapat na pahalagahan na binigay sa'yo ng Diyos. Diba? Sir Virgie? Okay, maraming po salamat dyan. Uling salita na lang, encouragement, Ma'am Hana, may clean encouragement sa mga kababayan natin na nanonood. Ma'am Hana. Ang lagi ko lang pong encouragement is in sa Philippians po, I can do all things to God which strengthen me. So, kung laging tayo lang bilang tao, titignan natin, lakas natin, wala po tayong matatapos. Kumbaga, kung yung lakas lang natin bilang individual, hindi po siya enough para ma-achieve natin, ma-conquer natin yung fear, yung problem na meron tayo. Kung hindi, dahil lang po kay God. At encouragement ko lang din po sa mga tao ngayon na yung success, hindi siya nasusukat materially. Yung success, nasusukat siya kung nagagawa natin at napupulfill natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Materially, blessed ka nga, pero pag nag-isa ka, wala ka namang peace. Dahil alam mo, hindi ay yung kalooban ng Diyos. So, ako, bilang individual, para sa akin, kung may material things, bonus na lang po yan as long as nandun ka sa kalooban ng Diyos. Successful ka. Yun lang po. Okay, maraming salamat po dyan. At ito naman po ang aming iiwanan sa aming mga tagapakinig. Ikaw ba'y nahirapan na sa kalagayan mo ngayon? Ano man ang ating dinaraanan na problema, lahat ng ito'y may dahilan. Sa pamagitan ng problema, makita natin ang mga oportunidad ng buhay, maitutuwid ang mga pagkakamali, matutunang sumandal sa kamay ng Diyos. Magiging matatag upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Oras na po para tayo magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat din po sa ating mga naging panauhin, kay Miss Hana Ilustrissimo at kay Ma'am Kathy. Maraming po salamat. Thank you, thank you. Thank you po. Okay, tandaan po natin, be a channel of blessing today. Hanggang sa susunod, ako po si Bernard Alob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing, Channel of Blessing, Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.